habag. Ang tunay na kapayapaan sa'yo lamang matatagpuan. Kay rami mang pagkukulang sa'yo, minamahal mo pa rin. Tinawag mo akong anak, niyakap mo at hinagkan. Kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. Babalik sa'yo, Ama, sa iyong awa at habag. Ang tunay na kapayapaan sa'yo lamang matatagpuan. Kay rami mang pagkukulang sa'yo, minamahal mo pa rin. Kay rami mang pagkukulang sa'yo, minamahal mo pa rin. Tinawag mo akong anak, niyakap mo at hinagkan. Kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. Dinamitan mong kay ganda, nakaraan ay nilimot na. Kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. O Diyos, aking Ama, tumatakbong patungo sa akin. Sa kabila ng aking karumihan, pag-ibig mo'y di nagbago sa'kin. O Diyos, aking Ama, tumatakbong patungo sa akin. Sa kabila ng aking karumihan, pag-ibig mo'y di nagbago sa'kin. Tinawag mo akong anak, niyakap mo at hinagkan. Kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. Dinamitan mong kay ganda, nakaraan ay nilimot na. Kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan.
Tanggapin mo ang puso ko, nagpupuri, sumasamba. Salamat, aking Ama. Po, Panginoon, palakpakan natin si Lord. Bago po tayo magsimula, pwede po ba anyayahan kayo? Medyo pakina. Pwede po ba tayong tumayo? Tapos, kung meron po kayong Biblia, pakibukas niyo po. Okay? Sa cellphone, pwede rin. Ayan. Allowed po kayong magbukas ng inyong mga cellphone. Basta Bible ang binubuklat. Pwede rin kayong mag-notes dyan. Makibukas po kayo sa aking muli. Babasahin natin at idedeklara po natin muli sa ating buhay ang salita ng Panginoon. Makibukas po kayo, Isaiah chapter 61. Kung kayo po ay nasa ang salita ng Diyos version, ay sabayan niyo po akong ideklara sa atin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, paalala, huwag niyo lang siyang basahin, sabihin, bigkasin. Kasi anumang lumalabas sa ating bibig ay may kapangyarihan. So anuman ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ideklara po natin ang ating mga bibig sa ating mga buhay. Amen? Isaiah chapter 61, ang salita ng Diyos version. Verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin, sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga binanggo na sila'y malaya na. Sinugo rin niya ako para ibalita na ngayon na ang panahon na ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Sinugo rin niya ako para aliwin ang mga nalulungkot sa Zion. Nang sa ganoon, sa halip na maglagay sila ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati, maglalagay sila ng langis o ng koronang bulaklak sa kanilang ulo bilang tanda ng kaligayahan. Sila'y magiging parang matibay na puno na itinanim ng Panginoon. Kikilalanin silang mga taong matuwid sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Muli nilang itatayo ang kanilang mga lungsod na matagal nang nagiba. Mga mamamayan ng Diyos, maglilingkod sa inyo ang mga dayuhan. Aalagaan nila ang inyong mga hayop at magtatrabaho sila sa inyong mga bukid at mga ubasan. Tatawagin kayong mga pari ng Panginoon, mga lingkod ng ating Diyos. Makikinabang kayo sa kayamanan ng mga bansa at magagalak kayo na ang mga ito'y naging inyo. Sa halip na kahihiyan, dodoble ang matatanggap ninyong pagpapala sa inyong lupain at talagang masisiyahan kayo sa matatanggap ninyo. Magiging maligaya kayo magpakailanman, sapagkat ako, ang Panginoon, ay nagagalak sa katarungan.
Galit ako sa mga pagnanakaw at sa iba pang kasamaan. Sa aking katapatan, gagantimpalaan ko ang mga mamamayan ko at gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa kanila. Ang lahi nila'y magiging tanyag sa mga bansa. Ang lahat na makakakita sa kanila ay magsasabing mga tao silang aking pinagpala. Nalulugod ako sa Panginoong kong Diyos dahil para niya akong binihisa ng kaligtasan at tagumpay. Para akong lalaking ikakasal na may suot na katulad ng magandang takip ng pari o babae sa kasal na may mga alahas. Sapagkat kung papaano, sabay-sabay po tayo, sapagkat kung papaanong tiyak na sa lupa tumutubo ang mga binhi, ang tagumpay at katuwiran naman ay tiyak na manggagaling sa Panginoong Diyos at pupurihin siya ng mga bansa. Palakpakan natin si Lord, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y makakaupo na. Alam niyo po mga kapatid, yung ating binasa ay hindi lang basta binasa. Ito po ay deklarasyon ng Panginoon sa atin. Amen? Sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo. At sa akin. Sa atin. Kasi po mga kapatid, gamitin natin ang ating bibig para sabihin at ideklara ang mga ipinahayag ng Panginoon sa atin. Kaya po yan Bible, salita po yan ng Diyos, at anumang sinasabi ng Panginoon ay maaaring mangyari at pangyayarihin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, umanda ka na. Umanda ka na. Sabi nga ng Lord, hindi ka hihiyain, bagos doblehin niya ang pagpapalang ipagkakaloob niya sa atin. Amen. Alam niyo po, pagpangako ng Lord, dapat pang hawakan. Amen. Okay. Praise God. Alam kong ready na kayo. Sa inyo po, ni-ready muna tayo ni Lord para tayo ay makinig ng kanyang mga salita. Excited na po ba kayo? Amen. Usog lang ako konti. Magbubukas lang po ako ng mukhang balot ako ng tabako mga kapatid. At ako'y naiinitan. Ayan. Praise God. Hey. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pong series about living out our new identity in Christ. So, Genesis 33 pa rin po tayo. At isa sa mga natututunan ko palagi sa Panginoon na huwag tayong magmamadali sa mga salita ng Panginoon. Pwede naman nating tapusin po ito agad eh. Sa totoo lang po, kung pupunto po at per punto, pwede nating tapusin. Nagsimula po tayo, kung babalikan niyo po yung ating mga YouTube videos, nandun po lahat yon. Nagsimula ata tayo, kung doon nagkakamali, 2023 ng Book of Genesis. Ngayon po ay 2026. At ito pa rin tayo, Genesis pa rin. Bakit po? Kasi po ito po yung pinakapundasyon. Kasi kung makikilala mo kung sino ang Diyos sa simula, malalaman mo kung sino ang Diyos ngayon. Amen. Tama po? Kung sino siya noon, siya Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Diyos na hindi nagbabago. Amen? Kung anong ginawa niya noon, kaya niyang gawin ngayon sa buhay nating lahat. Amen. So, living out our new identity in Christ. So, paano tayo makakapamuhay ng bagong pagkatao kay Kristo? Last week, pinag-usapan po natin, para tayo makapamuhay sa ating bagong pagkatao, kinakailangan nating maging maingat sa ating mga spiritual weaknesses. Okay, ito po yung ating kahinaan. Hindi po physical lang na kahinaan. Ang pinag-uusapan po natin ay spiritual na kahinaan. Paano natin masusukat? Tatlong bagay natin kung natatandaan niyo po.
Tatlong bagay na paano mo masusukat na ikaw ay nanghihina spiritual. Naalala niyo po? Sabi ko po sa inyo, magsusulat kayo para hindi po nyo nami-miss. Okay. Ano po yung tatlong bagay na yon? Una, ano po yung una? Yung spiritual mong gana. Spiritual mong gana. Tama po? Yung gana mo sa iyong spiritual, ibig sabihin, ito po yung pag ikaw ay nagsimula ng manlamig sa Panginoon, nawalan ka na ng ganang magsimba, wala nang dahilan para ikaw ay manalangin, wala ka ng oras para sa salita ng Diyos, yan po yung mga simulain ng panghihinang espiritual. Amen. So again, paano mo malalaman kapag ang isang tao nanghihina na spiritual? Tanungin mo yung kanyang debosyon araw-araw. Kamusta devotional life mo? Oh. Kamusta ang pananalangin mo? Yan lang ang tanungin mong dalawa. Pag may sumablay dyan sa dalawa, sablay ng lahat. Kasi pwede tayong nagsisimba, pero wala tayong oras sa araw-araw nating pakikipagniig sa Panginoon. Tama po? Pwede tayong mukhang masigla, pero sa loob natin, hinang-hina na pala tayo. So, yun po yung gana. Pag ang tao na walang ganang kumain, delikado. Pwera na lang kung puwersadong nagda-diet o talagang wala ka ng panlasa. Alam niyo po yung lasa, yan ang yaman ng isang tao. Bakit? Hindi lahat may masarap na panlasa. Mga kapatid, dito po kayo tumingin. Hindi lahat may masarap na panlasa. Yung mga tao po sa ospital, wala nang panlasa yon. Kung kayo po yung walang sakit at kumain po kayo ng pagkain sa ospital, lahat po matabang. At ayaw nyo ng pagkain inirarasyon sa ospital dahil wala nga pong lasa. Nag-expect pa po kayo na may lasa. Wala nga po silang panlasa. Okay? So, kung may panlasa ka pa, congratulations. Ibig sabihin, pwede ka pang ganahang kumain. Pero yung kahit na anong sarap ng pagkain, pag tinikman mo, wala ka ng gana. Nagsisimula na. May problema na sa katawan mo. Tama po ba? May problema na talaga. Unless, budbud mo ang betchin sa bibig mo. Sa dila mo. Lagyan mo pa ng magic sarap, bubula naman ang bibig mo. So, yan naman po yung problema. Yung spiritual na gana, maraming area na dapat nating binabantayan. Kaya nga po, we must be careful. Ang spiritual na kawalan ng gana o kahinaan, yan po ay nagsisimula sa panahon na hindi mo napapansin, bagsak ka na pala. Okay? So, kung kulang sa word, bumalik sa word. Walang devotion, kulang-kulang, bungi-bungi, bumalik, simulan uli, mamaya. Hindi bukas, mamaya. Bakit po? Hindi natin alam kung meron pa tayong bukas. Masyado na naman kayong tiwala. Sabi ko po sa inyo, hindi natin alam ang araw ng bukas. Ang nakakaalam lang ng araw ng bukas ay ang Panginoon. Kaya nga po, ang gagawin mo, kung gusto mo magbago, wag bukas. Ngayon. Kung kinakausap ka na ng Lord at bungi-bungi ka na pala, subukan mo nang ibalik ang iyong panahon para sa Lord. Malapit na siyang bumalik. At baka masumpong ang kanyang walang gana, tulog, nakanganga, tulo pa, laway. Wag naman. Amen? So kung nagigising ka ng madaling araw, iniisip mo yung mga dapat mong gawin, bayaran, trabahuhin, stress, problema, isipin mo muna, kinakausap ka na pala ng Panginoon sa mga sandaling yan. Kaya po pag madaling araw, di pa kayo tulog, katulad ni Pastor, Pastor, gising ka pa? Yan. Tanungin nyo kung gising pa ako, sasagot po ako sa inyo. Gising na gising. Amen?
O kayo po yung nakakamusta ko sa madaling araw, alam nyo na yun. Ibig sabihin, kinakausap ako ng Lord, i-chat ka. May nakatanggap na po ba sa inyo na, kamusta ka, kapatid? Wala pa o mamayang gabi. Tingnan natin. Okay? So, pangalawang dahilan, wala na sa focus. Wala nang direksyon. Ang tao po na nawala ng gana, wala nang direksyon ng buhay. Wala na. Wala ka ng gana sa panalangin, wala nang direksyon ng iyong pananaw, pananampalataya, paniniwala. Kasi binabaluktot mo na, nililihis mo na ang iyong sarili sa totoong katotohanan. Bible ang totoo. Bible ang katotohanan. Ibig sabihin, may sinasabi siya, ayaw mong gawin. May sinasabi siya, may inuutos siya, lihis sa gusto mong gawin. Ibig sabihin, wala ka sa direksyon. Tama po? Tingnan niyo po kung malinaw pang yung mata, baka mamaya, hindi na 2020 vision yan. Tama po? So, kailangan, para bumalik yung focus, bumalik sa una, yung gana. Sabi nga po, di ba yung awit, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Grabe. Yun yung awit. O pangatlo, mga kapatid, na metro natin. Ano yung mga metro pa natin? Mabilis, mabuwal, pag may tukso. Okay? Pag marupok, sabi mo sa katabi mo, marupok ka ba? Kung bakit mabilis tayong bumagsak, ay dahil wala ka sa focus, wala ka rin. Ulitin ko po ha, kaya marupok, kasi wala sa focus, wala rin gana. Very good. So alam niyo na po ang pamantayan kapag ang isang tao ay nangihina ang iyong spiritual. Tanungin ang sarili, nasaan ako sa tatlo? Present po, pastor, yung tatlo. Very good. Bakit? Perfect mo ang exam. Hallelujah. Okay, part 2. To live out our new identity, we must labor. Kanina, be careful. Ngayon, labor. Ano ba ibig sabihin ng must labor? Kailangan mong magtrabaho. Ibig sabihin, kailangan nating trabahuhin ang alin? Na mamuhay ng may kapayapaan kanino? Sa ibang tao. Okay? Ulitin ko. Bakit, pastor, kailangang trabahuhin ang mamuhay ng may kapayapaan sa iba? Kasi yan po ang pinakamahirap. Yung maging mabuti at puno ng kapayapaan sa iba. Madaling makipagbati sa gusto mong makipagbati. Pero kapag ayaw mo yung babatiin mo, kahit anong gawin mo, mahirap talagang batiin. Amen. So pag-usapan po natin, Genesis 33 verses 3 to 4 and Genesis chapter 33 verses 8 to 11. So dalawa pong pag-uugnayin nating mga talata ito. Basahin po natin verse 3. Si Jacob ay nasa unahan nilang lahat at halos ilang beses siyang yumukod habang papalapit siya sa kanyang kapatid. Kaya nagre-record po ba ako? Ayan. Verse 4. Pero tumakbo si Esau para salubungin siya. Niyakap siya ni Esau at hinagkan at umiyak silang dalawa. Talon po tayo ng verse 8. Nagtanong pa si Esau kay Jacob, ano ba ang ibig sabihin ng mga grupo ng hayop na nasa lubong ko? Sinabi ni Jacob, regalo ko iyon sa iyo para tanggapin mo ako. Pero sumagot si Esau, marami na ang ari-arian ko, kaya sa iyo na lang yon. 10. Pero nagpumilit si Jacob, sige na, tanggapin mo na yon. Kung totoong pinatawad mo na ako,
tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo, sapagkat nang makita ko ang mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang mukha ng Diyos. Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo dahil napakabuti ng Diyos sa akin at hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan ko. Pinilit ni Jacob si Esau hanggang tanggapin na ni Esau ang mga regalo niya. Okay? So napansin po natin, balikan natin yung unang pagtatagpo nitong magkapatid. Okay? Si Jacob po ang nasa unahan, nasa likuran niya po ang kanyang buong pamilya. Okay? At halos tingnan niyo po nang si Jacob ay nasa unahan na nilang lahat, halos ilang beses siyang yumukod. Ang sabi ng Bible, 7 beses siyang yumukod. Yung pagluhod, iba yun eh. Yung yukod, pagbaw yun eh. Okay? Sa unang panahon, yung mga ninuno sa Ehipto, nakakuha po sila ng mga tablets. Isinulat po doon yung mga protocol kung bakit ginagawa ang pagbaw, bakit ginagawa ng 7 beses. Okay? Sabi ng mga Bible scholars, ilang beses sa ibang Tagalog, pero sa English, 7 times nagbow. Ibig sabihin, ang 7 beses na pagyukod o pagbow ay pagpapakita ng kanyang respeto at paggalang sa hari. Okay? So, ibig sabihin, yung ilang beses niyang pagyukod ay pagtingin niya sa kapatid bilang hari. Yukod, 7 beses, 7 beses. Ibig sabihin, ino-honor niya ang kanyang kapatid. Okay? At hinalintulad niya ang pagrespeto at paggalang bilang isang hari. And then, the next one, yumukod siya ilang beses, tapos pag papalapit siya sa kanyang kapatid, habang papalapit, yukod. Paano kaya yun? No? Yukod, lakad, yukod, lakad, yukod. Ibig sabihin, ilang beses, nahilo ko dun Verse 4. Pero bakit ba nagawa ko pa yun? Tumakbo si Esau para salubungin siya. So nang nakikita niya yung kapatid niya, siguro iniisip niya, hindi ganito ang kapatid ko. May sakit ba itong osteoporosis? Na yung likod ay talagang nakayukod ng ganoon. Pero hindi. Iba yung kapatid ko. Hindi yun klase ng kapatid na yuyuko sa akin. Dahil ang tingin niya, mataas siya. Siya ang pinagpala ng Diyos. Kaya nga, kaya niyang gawin ang lahat, makuha lang ang blessing sa kanyang tatay. Ibig sabihin, nabigla si Esau. Dahil yung kapatid niya, 7 beses, mahalaga po yung pagbaw. Okay? Niyakap siya ni Esau at hinagkan at umiyak silang dalawa. Nafe-feel ko po yung pagka-miss nila sa isa't isa. Sipin niyo po, sinasalubong pa lang, tumakbo na si Esau. Pagkasalubong kay Jacob, niyakap niya, hinagkan, magkaiba pa po ba ito? Yung niyakap, sabi sa Bible, niyakap, hinalikan. Iba yung version ng hinagkan. Merong hug, kiss, tapos meron silang weeping, pag-iyak. Ibig sabihin, ganun sila katinding nagkaroon ng pag-welcome sa isa't isa. Pagdating ng verse 8, makikita natin, iba na ang usapan. Okay? Sa verse 8, iniisa-isa ko lang po. Nagtanong si Esau kay Jacob, ano ba ang ibig sabihin ng mga grupo ng hayop na nasa lubong ko? Ulitin ko po, ilang hayop ang pinadala ni Jacob? 550 na hayop. At hindi lang basta-basta hayop yon.
mga dekalibreng hayop, mamahaling mga hayop. Sinabi ni Jacob, regalo ko yun sa iyo, kapatid ko, para tanggapin mo ako. Noong araw, mga kapatid, tingnan niyo po, bago yung noong araw. Sa verse 9, sumagot si Esau, marami na ang ari-arian ko, kaya sa'yo na lang iyon. Pansinin niyo pong mabuti. Pinipigilan ni Esau na tanggapin yung lahat ng ibinibigay sa kanya ni Jacob. Bakit po? Nung araw, malalaman mo ang isang tao kung hindi nagalit sa'yo kapag tinatanggap na yung binibigay mo. Tama? Sa panahon noon, hindi po tumatanggap ng regalo galing sa kaaway. Hanggang naman ngayon, subukan mo, galit na galit sa'yo, binigyan ka bigla ng pagkain. Magdadalawang isip ka, baka lasunin ako nito. Tama po? Yung kapitbahay mong galit na galit sa'yo, binigyan ka ng pagkain, delikado. Mag-isip ka. Tama po? Pero, may mga pagkakataon na kapag may binigay sa'yo at tinanggap na, yun ang signal na wala na siyang galit sa kanyang puso. Again, madaling tumanggap ng regalo sa kaibigan, pero mahirap tumanggap ng regalo galing sa kaaway. Tama? So, hindi lang pala yan sinaunang kasabihan o sinaunang mga paniniwala, pero ang katotohanan, ito po yun. Nagtataka si Jacob, marahil, kung talagang bati na kami ng aking kapatid, tatanggapin niya yung aking iniregalo sa kanya. Tama po? Kaya sabi ni Esau, marami ang ari-arian ko. So dito pa lang, maaaring nagde-default setting na si Jacob na bumabalik sa isip niya, siguro galit pa rin ito. Nagpapanggap lang itong namimiss ako, niyayakap ako. Mararamdaman mo naman yun eh. Tama po? Mararamdaman mo sa tao kung may galit pa sa'yo. O wala. Tama po ba? Sa pastor lang po bang marunong makaramdam ng gano'n? Tingnan mo yung katabi mo kung may galit sa'yo o wala. Hindi, pag walang galit yan, ramdam mo eh. Hindi mo naman kailangang maging si Madam Auring para maramdaman kung ano yung, o na mahulaan kung anong nararamdaman. Alam niyo po, ang tao, kung sensitibo ka lang, marunong ka makaramdam. Tama po? Kung hindi ka manhid, alam mo nang naiinis sa'yo, tumigil ka na. Tama? Hindi yung para kang Jollibee. Bida ang saya. Hindi ka nagiging sensitive. Tama po? Naging sensitive. Marahil po si Jacob, naging sensitive siya. Bakit itong kapatid ko ayaw tanggapin? So, ibig sabihin, may galit pa sa akin. Verse 9. Verse 10. Pero, nagpumilit si Jacob. Sabi niya, sige na. Tanggapin mo na iyon. Kung totoo, pinatawad mo na ako, tanggapin mo na ang mga regalo ko sa iyo. Sapagkat nang makita ko ang mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang mukha ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag pinilit ng isang taong yung binibigay, alam niyo po mga magulang, pag nagtampo yan, tama po ba? Lalo na po yung mga may edad. Sorry po, yung mga may edad. Nagtampo. Nay, sige na po. Bati na po tayo. Ayoko. Sige na po. Sorry na nga ako eh. Hindi ko na po ulitin. Ayoko nga. Hindi. Ayun yan. Ganyan yung mga nanay at tatay, di ba? Pag syempre, ma-pride ka ng konti, ganun yun. Pero pag nararamdaman ng magulang na ang anak ko talagang masigasig, pinipilit na talagang ibigay, o sige na nga, di ba? O sige na nga, okay na, sige na. Galit ka pa ata eh. Hindi na!
Lumayas ka lang sa harapan ko. Oo. Bati na tayo. Totoo po, di ba? Ganyan yung totoong realidad eh. Pag pinipilit mo talaga, minsan mararamdaman mo, okay na talaga. Ang magulang naman laging may puwang na pagpapatawad lagi yan. Tama po? Kahit na anong galit, sama ng loob niyan sa'yo, pag nilapitan mo yan, ikaw ang naunang lumapit, malambot ang puso niya. Tama po ba ako? Mga nanay na nagkakaedad, mga tatay na nagkakaedad, darating din po kami dyan. Totoo po, darating din tayo dyan. Lalo na po yung mga nagsisenior na medyo sensitibo na nanay naman nasabihan lang ng ganito Hindi lang nayayang kumain Hindi lang nabigyan ng isang basong soft drinks nagtampo na. Di ba? Totoo po yan. Kasi ako nakasama naman po ako sa lola ko talagang lahat na ng bagay kinatampuhan. Lahat na ng bagay, konting galaw mo, konting sinabi mo, konting nagawa mo, lahat binibig deal. Sabi ko nga, welcome to the senior life. Kasi ganun talaga. Tama po ba mga nanay kong senior na minamahal namin? Pero kung hindi mo naiintindihan yung kanilang nararamdaman, insensitive ka, wala kang pakialam. Saktan mo sila ng saktan, wala kang pakialam. Pagdating ng araw, ganun din ang gagawin sa iyo ng susunod mong mga henerasyon. Mararamdaman mo din yung nararamdaman nila. Mararamdaman mo rin, maiwan na lang kayo na, ang bagal nyo kasing lumakad, dyan na lang kayo sa bahay. Totoo po yan. Lalo po yung, maiwan na kayo dyan, nanay, ihi naman kayo ng ihi kapag nasa biyahe. Abala kayo. Masakit po yun. Tama po? Dahil yung nanay mo, habang nagtatrabaho, karga-karga ka sa gilid niya, ginagawa niya lahat ng bagay, kasama ka niya, tapos nung tumanda na siya, hindi mo na siya masamahan. Sabi ko nga sa dalawang anak ko, sana naman pagtanda namin huwag nyo kaming tadyakan. Huwag nyo kaming masaktan. Kasi di nyo alam, para lang maprotektahan kayo ng mga nanay at tatay nyo. Ganyan kayo inalagaan. Tama ba mga nanay ko? Appreciate your parents. Appreciate your grandparents, lalo na. Kung sila po'y nabubuhay pa. Amen. Mga lola nyo, akala nyo bungangera, mamimiss nyo yung bibig niyan kapag nawala yan. Appreciate your grandparents dahil minsan lang kayo magkakalolo't lola. Gusto ko mambuhayin pa yung lola ko, wala na Alam niyo po, hinahanap ko kayo yung bibig niyang maingay sa umaga, na magigising ka, na wala namang pinag-uusapan kundi buhay ng may buhay. Yun po yung naririnig ko lagi. Alam mo ba siya? Alam mo ba yun? Amen. So, bakit ko po sinasabi ito? Kasi iba yung damdamin kapag pinipilit mo May mga bata at mga anak na pag pinipilit mo talaga, bumibigay din ng magulang. So, ganun din po ang nararamdaman ni Jacob at ni Esau. Marahil, isa sa mga panuntunan niya, kapag tinanggap ng kapatid ko, ever since naman ganun pag tinanggap ng kapatid ko, ibig sabihin, pinatawad niya na ako. Okay? Sino po nakaka-relate? Pero alam niyo po, alam natin na hindi po biro ang kanilang damdamin sa isa't isa. Alam niyo po, ang kanilang problema ay hindi lang basta nag-agawan ng candy. Ulitin ko po, ang kanilang pinag-awayan ay hindi lang basta ordinaryong pag-aaway. Humantong po ito sa patayan. Pagbabalak ng magkapatid na paslangin ang bawat isa o yung isa. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po ito dinaan lang sa nagbigayan lang kayo ng ulam, bati na kayo. Hindi po. Ito po ay tumagal ng napakahabang panahon. Hininog ng oras at panahon.
At nang sila'y magkita, hindi lang po basta sila'y nagkita, sila po ay nagkaroon ng milagro sa kanilang mga puso. Amen. Bunga ng kanyang naranasan, ang naranasan niya sa kanyang kapatid. Tingnan niyo pong mabuti. Ito po. Nang pagpalain ng Diyos si Jacob, pagkatapos nilang magbuno ng Diyos, ang pakikipagkasundo ni na Jacob at Esau ay naging bunga nito. Pakinggan niyo pong mabuti. Bunga ng pakikipagbuno sa Diyos, bunga ng pagpapala ng Diyos kay Jacob, ang pakikipagkasundo ng dalawang ito. Okay. Pakinggan niyo mabuti. Ang bunga ng panalangin, ang bunga ng pagpapala ng Diyos ay pagkakasundo. Ibig sabihin, itong lahat ng ito ay kilos ng Diyos. Wala kang kilos dito. Amen. Ano mang bagay na iyong ipinanalangin, ano mang bagay na iyong pinakipagbuno sa Diyos sa panalangin, may bunga lahat yan. May bunga. Ano po ang bunga? Restoration. Kaya anumang bagay na niluluhod mo sa prayer, isang araw, makikita mo yung bunga, ayan na. Dahil merong nanalangin. May nanalangin, pinagpala ka ng Diyos, kaya may bunga. Huwag kang umasa ng bunga kung hindi ka naman nagtanim. Ulitin ko po, para kayo lumilipad ang isip. Alam niyo po, damang-dama ko pag wala po kayo sa atensyon. Oo, kayo po dito, makikita niyo po lahat, bawat mukha, mata, kilos, galaw. Alam niyo po si Pastor, lahat kita ko. Bakit po? Mataas po ako sa inyo dito eh. O, kita ko eh. Kita ko po pag walang, ano tawag dito? Walang paki. Maulitin ko po. 3 pong bagay. Gusto mong ma-restore ka? Gusto mong ayusin ka ng Diyos? Magbayad ka muna. Ulitin ko po. Gusto mo naman palang umayos ang buhay mo, aba kailangan mong paghirapan. Tama po? Gusto mo palang maging maayos ang relasyon nyo, aba, dumaan ka muna sa matinding pagsubok. Di ba ganyan po yung mga taong nagkaroon ka ng sama ng loob? Ano kala mo? Basta lang? Binigyan mo lang ako ng ulam, okay na? Aba, hindi pwedeng gano'n. Lalo yung mga anak natin, di po ba? Tama po ba mga kapatid? May nakagawa sa'yo, ano, gano'n na lang yon? Bukas, best friend na ulit tayo? Sandali, hindi gano'n. Kailangan may mangyari muna. Ang pagre-restore ng Diyos sa buhay natin, dinadaan niya sa oras ng ating pakikipagbuno sa panalangin. Ang dami natin pagsubok, akala natin pinarurusahan lang tayo ng Diyos. Pero ang totoo, gusto lang ng Lord iluhod mo yan. Amen. Para magkaroon ng bunga yung iyong ginagawa. Amen. Gusto natin na maging maayos ang ating samahan. Gusto natin na ang iglesia ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Amen. Kailangan may pagbuno. Amen. Amen? May pagbuno. Amen. Again, bunuin mo. Pag binuno mo yan, Diyos ang magpapala sa'yo. At kapag pinagpala ka ng Diyos, i-restore niya yung mga bagay na hinihiling mo. Ganun ang Panginoon. Ibig sabihin, yung nangyari kay Jacob, binago muna ng Diyos ang puso niya. Sa kabila ng mga pangyayari sa kanyang buhay, hindi madali yung kanyang pinagdaanan. Mahirap po yung kanyang binuno sa panalangin. Pero yung mga pagpinagdaanan niya,
mga panalangin niya ang nagbukas ng pintuan para magkaayos silang magkapatid. Dahil kung hindi siya dumaan sa matinding paghihirap, hindi ganyang klaseng pagtanggap ang gagawin ni Esau sa kanya. Tama po? Again, yung bunga na inaasam mo, bunuin mo sa panalangin. Kung wala kang ginagawa sa panalangin at naghihintay ka ng ibabagsak ng Diyos, mukhang matagal pa yun. Sabi mo sa katabi mo, mukhang magtatagal. O mukhang walang dadating. Pero kung binuno mo yan sa panalangin, alam mong pagpapalain ka ng Diyos dyan, at pag pinagpala ka ng Lord dyan, aayusin niya yung mga bagay na hinihingi mo sa Kanya. Yun ang bunga. Saan ang bunga? Yung panalangin. Nagtanim ka, aani ka isang araw. Tama po? Ako po, may aanihin na uli. Parang di kayo naniniwala. Alam niyo po bang meron akong ligaw na atis, 2 taon nang nakakalipas, na pinag-aapak-apakan doon, pinagpuputol-putol ko kasi sabi ko baka lumaki to maging puno. Naku po, tatama sa bubong, tatama sa kuryente. Ginawa ko po, pinagtatatapyas ko yung mga sanga-sanga. Sabi ko, dapat hindi natutubo to. Alam niyo po, pagka liit-liit niya, ma-share ko lang naman. Ganyan lang. Yan, ganyan. Tapos, ang payat. Sabi ko, hugutin ko na talaga to eh. Wala namang bunga eh. Nagulat po ako, alam niyo po ang bunga kung gaano kalaki? Atis po yun, ganyan kalaki. Ito po, ganito. Ganito kalaki. Hindi yun, ganito kalaki. Take note, ilan ang bunga? 4. Sabi ko, sa akin, kay Pastora, kay Naomi, kay Sam. Sabi ko, Lord, hallelujah. 4 po, 2 maliit pa, 2 malaki na. Ay, parang nanay at tatay. Malaki, 2, maliit yung anak, 2. Ang punto ko po mga kapatid, nagtanim ka eh. Ligaw nga lang yun eh. Pero yung pag-aalaga mo doon, pag-aasikaso mo, pagdidilig mo doon, may bunga. Pag kinain mo, blessing yun. Kasi na-share mo sa isa't isa. Ibig sabihin, huwag kang mag-expect ng atis, wala ka namang itinanim. Hindi mo nga inilagay sa lupa yon. Bumili ka sa palengke, instant. May atis. Pero yung iba kapag tanim mo, paghugot mo sa puno, pagbukas mo, bulok. Purihin ng Panginoon, bulok. Diba? Pero pag alam niyo yung nakain niyo yung prutas, gulay na itinanim ninyo, iba ang saya ng puso. Amen. Again, pag wala kang pinaghirapan, wala kang ginawa, hindi mo ninuhod yan sa panalangin, huwag kang umasa ng bunga. Amen. Ulitin ko po. Pag wala kang panalangin, hindi ka naka-experience ng problema, ng pagsubok. Ang pagsubok po uli pintuan para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Pag may problema ka, pag malaki ang problema mo, pag ang problema mo ay wala nang lulusutan, ibig sabihin, may kasunod na blessing yun. Ang tanong, nung ikaw ba'y lugmok na lugmok sa problema, sino ang una mong nilapitan? Dapat si Lord. Luhod mo. Aba, kung ganito katawan mo at luluhod ka, mag-isip ka. Ang sakit sa tuhod. Pero kung maayos pa yung tuhod mo, lumuhod ka. Iluhod mo. At pag sinabi mo na kay Lord, maghintay ka na. Sisibol na ang bulaklak. Siyempre, hindi mo naman makakain pa yung bulaklak. Pwera na lang kung bulaklak ng kalabasa yan. Pero kapag tumubo ang kalabasa at naluto mo na, ibig sabihin, ito ang bunga ng iyong pagpapagal. Amen. Di po ba, pag nagpatayo ka ng bahay, sinabi mo sa sarili mo, Lord, thank you.
Ito ang bunga ng aming napakahabang panalangin, napakahabang pagtitiis, napakahabang pagsubok, pero eto na po, biyaya galing sa Panginoon. Pero yung naghihintay ka, nakanganga ka dyan, kakabahay kami. Magkakabahay kami. Magkakabahay kami. Kahit anong deklara mo dyan, walang mangyayari. Lord, tulungan niyo po ako na ako'y bigyan ng mga resources para ako'y magkabahay. Bigyan niyo po kami ng wisdom. Bigyan niyo kami ng knowledge. Bigyan niyo kami ng diskarte. Dahil isang araw, makikita namin ang bunga ng lahat ng aming ipinanalangin. Idadaan ka ng Diyos sa pasikot-sikot. Pangit, di maganda, mabaho, hindi maganda, talaga ang pangit. Iiyak ka talaga sa sakit. Pero after ng lahat ng pinaghirapan mo, hindi ka umalis sa Lord. Eh, sabi ni Lord, pangit, Lord, pangit nga, pero kayo na po ang bahala. O, di maganda, o kayo na po, Lord, ang bahala. Sabi ni Lord, dahil nakita kitang nanatili sa akin, sa panahon ng mga bibigat na pagsubok, sabi ni Lord, handa na akong ikaw ay aking pagpalain. At kapag ikaw ay pinagpala na, tandaan niyo po pag dumating yung blessing, saka ka palang makakapagpagawa. Saka mo palang mabibili. At kapag nandyan na, at talagang gawa na, diyan mo sasabing, Lord, at propose ka, thank you, Lord. I just want to thank you. Bakit? Nakakahiya ba yun? Hindi naman. Nakakahiya yun kung pinopost mo, hindi mo naman pala bahay. Thank you, Lord. Bahay mo, hindi. Thank you, Lord. At least nakita ko, thank you. Diba iba po yung ikaw na mismo? Nakita mo, nagbunga. Ang masarap pa ho dyan, mga kapatid, yung pinaghirapan mo, tapos biglang natanggap mo talaga sa Lord ng buong buo. With bonus pa. Sabi mo sa katabi mo, excited ka na ba? Nakipagbuno ka ba? Baka ang inaaway mo at nakikipagbuno kayo sa asawa mo, ng mga anak mo, wag naman. Sa Diyos ka lang lumapit talaga. Yung hirap ka na, umiiyak ka na, Lord, kailan ba? Kailan? Ang tagal, Lord, ang tagal. Sabi ng Lord, maghintay ka, oy. Maghintay ka. Sabi mo, ay, hintay na naman. Lord, hintay na naman. Tagal naman, ang tagal naman, ang tagal naman. Tapos sabi mo kay Lord, sa tagal, ayoko na, Lord. Ako na ang gagawa ng paraan. Sa dami ng paraan, lalo na tayong nagkaloko-loko ang mga daan papunta sa pagpapala. Amen? Amen? Ibig sabihin, si Jacob, binago muna ng Diyos ang puso dahil sa kanyang pakikipagbuno sa Diyos, nagbukas po ng pinto ang Diyos para magkaayos silang magkapatid. Malaki po ang pagkatulad sa atin. Ang ating pong relasyon sa Diyos ay konektado sa relasyon. Ulitin ko po mali po ako. Ang ating relasyon sa iba ay konektado sa ating relasyon sa Diyos. Okay. Ulitin ko po. Meron po ba ako dito? Teka, wala ako nun. Ulitin ko po. Ang ating relasyon sa kapwa ay konektado rin sa ating relasyon sa Diyos. Pakinggan niyo pong mabuti. Ano man ang ating ipinapakita sa ating kapwa, ganun po makikita kung gaano ka konektado sa Diyos. Okay, tingnan po natin yung Mateo. Sabi po dito, kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos,
At, ano po sabi? Maalala mo kaya. At maalala mong may hinanakit sa iyo, ang iyong kapatid. Naalala mo. Alam niyo po, every Sunday, every day, kapag nagbabasa ka ng Bible, laging may paalala ang Diyos sa atin. Tama po? At sabi ng Panginoon, kung lalapit ka sa Kanya, nasa altar ka, nag-aalay ka ng handog sa Diyos, merong pinaalala sa iyo ang Diyos na merong galit sa iyo, may hinanakit sa iyo, yung kapatid mo. Ano daw gagawin? Iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar, tapos makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Paalala, kung may galit, iwan, balik. Hindi po ganun kadali yun. Hindi po ganun kadali yun. Alam niyo po mga kapatid, konektado ang ating relasyon sa iba sa relasyon natin sa Diyos. Mahirap makipagkasundo kung sarili mo lang ang iyong iintindihin. Pero kapag alam mo, maayos sa koneksyon nyo ng Diyos, madali ka magbigay ng pagpapatawad sa iba. Napansin niyo po, ang hirap magpatawad sa taong nanakit sa iyo, pero dahil inaayos mo ang relasyon mo at ugnayan mo sa Diyos, ang lumalabas sa iyo pagpapatawad. Sa halip na galit. Alam mo, galit talaga ako sa iyo. Pero alam mo, pinaalalahanan ako ng Diyos. Magkapatid tayo. At dahil magkapatid tayo, sabi ni Lord, magmahalan tayo. At dahil magmamahalan tayo, kasama doon na magpapatawad tayo sa isa't isa. At dahil nagpatawad tayo sa isa't isa, sabi ni Lord, huwag tayong mag-aawat-akwatak, huwag tayong mag-aaway-away, huwag tayong magsusuntukan, magsasabunutan. Di ba? Mga ganyan. Alam niyo po, paalala lagi yan. Pag may mga paalala si Lord, dapat, ang nangyayari po, ginagawa mo agad. Bakit po? Dahil may kasabihan, kapag tayo ay hiwalay sa pakikipag-isa sa ating kapwa, tayo rin ay hiwalay sa pakikipag-isa sa Diyos. So kapag naisin natin na tayo po ay makipagkaisa sa ating kapwa, ibig sabihin maayos yung ating koneksyon sa ating Panginoon. Tingnan niyo po. Ito po yung klase ng tao, ayon sa Galatia, na ninanasa ng laman. Kapag hiwalay sa Diyos, ito po ang nagagawa. Tingnan niyo po Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Saan po makikilala ang taong nasa laman? Sa gawa nila. Sa gawa natin. Para po sa ating lesson ngayon at binubulay ngayon sa mula sa Panginoon, lagyan ko po partikular. Ang tao na konektado sa laman, walang gagawin niya kundi ito. Walang lalabas dyan kundi ito. Ano ba sa ibang salin ng Tagalog ang pagkapuot? Galit. Ito po. Imbis na magkaayos, ang taong konektado sa laman, makikilala, mahilig sa away. Tama po? Ayan, galit na galit. Gusto lagi, away. Yung away ng away, yung galit ka ng galit. Galing po yun sa laman. Ibig sabihin, hindi ka konektado kay Lord. Saan ka konektado? Sa laman. Dahil ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman, makikilala mo sa kanyang ginagawa.
pagkapuot. Sige, dapat lang magalit ka. Pag nagkita kayo, awayin mo. Mga ganyan, di ba? Tapos, iyo yun eh. Ayun, oh. Iyo yun eh. Kunin mo yun. Iyo yun eh. Palayasin mo. Iyo yun. Ikaw ang asawa eh. Ikaw ang anak eh. Ikaw ang kamag-anak eh. Ikaw ang kadugo eh. Sa'yo binigay yan eh. Sa'yo yun. Tama? Nasa ng laman. Nakikilala sa ginagawa. Ito po. Magkapatid. Ito kasi bitter. Ano ba ang bitterness dito? Bitterness, hatred. Tama mo ba? Bitter. Hatred. Yan. Pagkagalit. Tignan niyo po Sakim, galit, ito hilig. Maghiwalay na tayo! Magkanya-kanya na tayo. Magsolya na tayo ng kandila. Tama po? Makikilala ang taong konektado sa laman kapag ganyan ang kanyang mentalidad. Ano pa? Pagkakahati-hati. Diyan ka. Huwag kang makalagpas-lagpas dyan. Huwag kang makapunta-punta dito. Dahil pag nakita kita dito, lintik lang ang walang ganti. Tama? Maghahalo ang balat sa tinalupan. Tama po, mga kapatid? Sino po nakakakuha? Again, kapag hiwalay o hindi ka konektado sa Diyos, yan ang lalabas. Kung saan ka konektado, yun ang makikita. Kapag hindi ka konektado kay Lord, take note, saan ka konektado? Sa laman. Tama po? O dagdagan pa natin. Meron pa yan eh. Yun. Wala ka? Kuwawa ka naman. Kuwawa ka. Hindi ka ba naiinggit? Sila lahat okay na, ikaw hindi pa rin. Kuwawa ka naman. Ano magagawa mo? Oh. Tama po? Yan po mga highlight na yan. Hindi ko na po nilahat dahil po may kinalaman po sa topic natin. We must live at peace with others. Okay po? Ito naman po ang senyales ng mga taong konektado sa Diyos. Tapos na tayo sa laman, ha? Sino po nakakuha sa laman? Sino po bumingo sa laman? May mga bumingo po, namumuro. Yan. Namumuro ka na. Bibingo ka na. Ito naman po ang mga taong konektado sa Diyos at nakikita sa kanilang pamumuhay. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Makikita sa isang tao na namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag binasa niyo po yan lahat, para po sa ating pinag-uusapan, kasama po dyan ang sabay-sabay po natin basahin. Kapayapaan lang po muna. Huwag mo nang ulat sa pagtitiis. Alam niyo po, pansinin niyo pong mabuti. Yung kapayapaan hinighlight ni Pastor. Bakit? Kasi po yan yung topic natin. Amen. Bakit? Mahirap po talagang makipagkasundo sa ibang tao sa katotohanan. Pero dahil ikaw ay konektado na namumuhay, ikaw yung taong nakikita sa iyo na namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, di ba kahit gusto mong magalit, sabi ng Lord, para na lang sa kaayusan, para na lang hindi na tayo magtalo-talo, okay na. Sige na. Tama po? Huwag na lang tayo mag-away. Sa'yo na. Sige na. Di ba? Kung tingin mo, gusto mo, ikaw lahat meron, di sige na, ikaw na. Ikaw na matalino, ikaw na.
Huwag naman ganun. Ikaw na. Huwag naman ganun. Kapatid, okay lang sa akin. Tama? Oh. Di ba? Okay lang. Kasi po, ang gusto ng Lord lagi, sikapin ang kaysa sa pag-aaway-away, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, pagkagalit, pagkapuot. Tama po? Eh, gusto mo pang mag-away kayo ng, alam niyo po, nakaka-stress may kaaway. Oh? Ang sarap sana lumabas ng bahay ng, alam niyo po yung walang sama, alam mong walang sama ng loob yung mga tao sa paligid mo. Oh. Tama po ba? Ako lang po ba yung gusto may ganong kapayapaan? Yung lalabas ka ng bahay, hinga ka ng malalim. Ay, naku, kapitbahay ko! Woo! Alaga naman. Kapitbahay ko naman. Woo! Kapayapaan nga ang dala mo. Oo. Mukhang gera ang dala mo. Tama po? So sa old nature, laman ang nananaig. Pero sa new identity, si Kristo ang nananaig. Ang banal na spirito ang nananaig. Kaya nga mahilig kang magtiis. Tiisin mo na lang. Hanggang kailan ba ako magtitiis? Pasto, tiisin mo na lang. Ngayon, ang tanong, kaya mo ba? Ulit mga kapatid, kaya mo ba? Mahirap. Madaling magamit, pero mahirap. Kaya nga sabi ng Lord, kung gusto mong makita sa iyo ang kapayapaan, mamuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lord, wala akong kakayanang magpatawad. Hindi ko kayang magtiis. Wala sa karakter ko ang pagtitiis. Pero salamat sa iyo dahil natututo po akong magtiis. Wala sa karakter ko ang makipag-ayos. Ano? Ako na ang inaway? Ako pa ang bababa? Aba, sobra naman yan. Ano sabi ng Lord sa iyo? Kahit ikaw pa ang tama, ikaw na lang ang magpakababa. Kasi hindi matatapos ang problema kung parehas kayong matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Tama po? Kasi kahit anong bangga mo sa pader, subukan niyo mong banggain to. Bukol ang abot mo. Tanggapin mo nang matigas ito. Tama po? Eh, matigas na nga. Huwag mo na may panalangin, mabubuwag ka din. Huwag namang ganun. Ang panalangin mo, Lord, ikaw ang magpalambot sa puso niya. One day, the Lord will answer my prayers. Ayaw sumama magsumamba. Huwag mong pilitin. Pabayaan mo lang. Sasabihin mo pa, mapupunta kang impyerno kapag hindi ka sumamba. Parurusahan ka ng Diyos sa lahat ng mga kalapastanganan mo. Huwag mo, hayaan mo siya. One day, the Lord will answer your prayers. Amen. Ang tanong, nagpe-pray ka ba? Ang tanong, meron ka bang binuno sa panalangin? Naghihintay kang sumamba yung pamilya mo, di mo naman naipanalangin. Luhod mo. Isang araw, mas mainit pa sa'yo yan pag naglingkod sa Panginoon. One day, the Lord will answer our prayers. Sabi mo sa katabi mo, tulala yan ha, tulala. Nakikita ko tulala. One day, God will answer our prayers. Amen. Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? So, sabi ng Lord, kung gusto nating mamuhay sa bagong pagkatao, kinakailangan po nating mamuhay, pagtrabahuhan, ang maging mapayapa ang ating sarili sa ibang tao. Ano po sabi ng Bible?
Roma chapter 12 verse 18, hanggat maaari, sabay-sabay, mamuhay kayo na sa lahat, mamuhay kayo na mapayapa. Mamuhay tayo ng mapayapa hanggat maaari. Hanggat maaari. Dahil hindi po madaling mabuhay ng mapayapa. Kailangan ng matinding panalangin, pananampalataya, at pagsunod. Amen. 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 So, alam niyo po, lahat po ito may bayad. Wala na pong libre. Tama po? Lahat may bayad. Meron kang matinding pagbabayaran para makuha mo ang pangako. Ulit, gusto mong makuha ang magandang regalo ng Diyos? Magbayad ka. Magbayad ka. Gusto mo na maging maayos kayo? Kailangan mong pagbayaran. Marami kang gagawin. At yung pamumuhay ng mapayapa, may trabaho yan. Amen. Hindi po yan nga ngayon, nga later, nga. Nga na lang ang makukuha mo. Manalangin ka. Hanggat maaari, sikapin mo, gawin mo, sundin mo, maniwala ka. Gawin mo na kailan? Ngayon na. Mamuhay ka na. Saan? Sa laman. Puot. Galit. Sa kasakiman. Ano pa? Pagkakahati-hati. Hindi pagkakasundo-sundo. Hindi. Mamuhay ka. Alam mo, may katulong ka sa iyong pamumuhay, sa iyong pagiging Kristiyano. Mga kapatid, ngayon pong umaga, bago tayo magpaalam sa isa't isa, may tanong ang Panginoon sa atin. Sa umaga pong ito, ikaw ba yung tinutukoy ni Lord sa mensaheng ito? Minsan, ang hirap mamuhay ng may kapayapaan dahil napapangunahan ka ng galit, napapangunahan ka ng sama ng loob. Lalo na po pag galit ang namuo sa ating puso, lumalabas talaga sa ating bibig kung ano po yung laman ng ating puso. Kaya ngayong umaga, may tanong sa iyo si Lord. Handa ka na bang mamuhay? Hanggat maaari, mamuhay ng mapayapa sa lahat ng hindi naman po sa hayop lang. Lahat, ang tinutukoy po, lahat ng tao. So ngayon mga kapatid, wala tayong pipiliin. Lagi nating piliin yung gusto ng Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Lord, kinausap mo po kami sa iyong mga salita. Hindi biro na trabahuhin na maging mapayapa para pakitunguhan ng lahat ng tao. Kailangan naming manatiling konektado sa iyo. Dahil kung hiwalay kami sa iyo, Lord, isa lang ang magiging dahilan. Sira din ang aming koneksyon sa iyo. Tulungan mo kami na kung tama ang aming koneksyon, tama ang aming pakikipag-ugnayan, tama ang aming paglakad, tama ang aming pagtingin sa iyo, Panginoon, ang aming paniniwala, ang aming pananampalataya, lalabas sa amin, Panginoon, kung paano namin pakikitunguhan ng iba.
So kung paano namin kayo nirerespeto, kung paano namin kayo ginagalang, kung paano namin kayo pinaprioridad, kung paano namin kayo inuuna, ganun din ang gagawin namin sa ibang tao. Gaya ng iyong pinaalala sa amin, Lord, kinakailangan naming makipagbuno sa panalangin. Kailangan naming trabahuhin ang aming pagpapagal sa iyo. Dahil alam namin, Lord, lahat ng aming ginagawa ay magbubunga isang araw. Tulungan mo kami na mabuhay hindi sa galit, hindi sa puot, hindi sa sama ng loob, hindi sa pagkainggit, kasakiman, o ano pa mang bagay, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, bagkus, Lord, mamuhay ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang makita sa amin. Isa na po dyan ang kapayapaan. Kasi Lord, kung meron mang pinakamahirap ang kinin sa mundo ngayong panahon ito, yung kapayapaang nagmumula sa iyo, Panginoon. Hindi namin mabibili ito sa mga butika. Yung peace of mind, ikaw ang may bigay niyan. Mahirap pumayapa sa gitna ng mga unos. Pero sinabi mo, Lord, sa gitna ng mga bagyo, naroroon ang tunay na hari ng kapayapaan. Ikaw yun, Panginoong Jesus. And Lord, help us na magtiwala. Tulungan mo kami na huwag bibitaw sa gitna ng mga unos. Dahil alam namin, Lord, lahat ng aming pinagdaraanan, binibigyan mo kami ng panahon para bunuin sa panalangin. At isang araw, Lord, you will bless us. Pagpapalain mo kami at pagbubungahin mo ang lahat ng aming pagpapagal, lahat ng aming sakripisyo, lahat ng aming ginawa, dahil alam namin konektado kami sa iyo. Alam namin, nais mo kaming pumayapa. Hindi mamayapa, kundi pumayapa. Yan ang nais mo sa amin. Kumalma kami sa gitna ng mga bagyo. Dahil alam namin may Diyos na nasa gitna namin. Kasama namin. Thank you, Lord, sa mga katotohanan ito. Kung nais naming mamuhay sa bagong katauhan kay Kristo, tulungan mo kami trabahuhin ang aming pakikipag-ayos, pagbubuhay ng may kapayapaan sa ibang tao. Dahil makikita si Kristo sa aming buhay kung kami konektado sa iyo, Panginoon, kung paano namin pakitunguhan ang ibang tao. Maraming salamat po. Yan po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, ulitin ko po mga kapatid, paalala, paano natin tinatrato ang iba, ganun din yung ating trato sa Diyos. Ulitin ko po, pakinggan niyo pong mabuti. Kung paano natin tinatrato ang iba, ganun din po ang ating pagtrato sa Diyos. Kung bastos tayo sa iba, bastos tayo sa Diyos. Kung wala tayong respeto sa iba, wala din tayo respeto sa Diyos. Ganun lang po yun. Vice versa. Amen. May natutunan po tayo? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? He deserves all the glory and honor. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. So bago po tayo, pagkatapos sa ating magbigay, magbalik ng ating mga tithes and offering, pupunta na po tayo sa ating mga respective life talk group para po tayo po'y magkakaroon ng ating life talk question. Sige po, sama-sama po tayo magbalik ng ating mga kaloob at ikapo sa ating Panginoon.